Sangitan Market na pinigilan nila na ang sabi, ililibre yung tao, Sus Mario Joseph. Hindi na mababayaran niya. Ang maghihirap yung tiga-kabanaduhan, Sus Mario Joseph. Kung pinapanalo nila itong mga ang mga utang na loob nito, 1,153 stall lang yung Sangitan at saka yung public market natin. Pero yung commercial area na may aircon, may escalator, may travelator. Ang sinasabi ko, pagka inilibre mo yan, mas malamang, may masama kang kaisipan. Ang masama mong kaisipan, gagawa ka ng pera dyan. Dahil kukunti lang ang makikinabang. Kukunti. Ni walang 1% nung populasyon ng kapatuan ang makikinabang dyan. Kaya yan, tatapusin natin at makakarating tayo hindi sa korte. Doon na tayo makakarating sa hindi korte ang gagawin natin dyan. Makakarating tayo riyan sa hanggang dulo dahil kailangan yung pera ng kabanatuan na pinakaingatan natin ay yung mga public market na yan ay makabalik na yung mga tao at lalo pang umunlad yung lugar na yan. Kaya yung paikot ng Sangitan, pakisabihan lang sila hindi na Pangilinan na ayusin man lang yung makita mo, puro may mga tumubo na naman na magiging tagulan na. Ayusin na yun, yung kalsada. So, sinasabi ko lang, dahil kasi, alam ko kung bakit yung isang tao gustong-gusto doon sa gustong mag one more time, alam ko na ang gagawin lang dyan, sila makikinabang dahil ibebenta nila. Libre nga daw, pagkatapos ibebenta yung ride. Pag binenta yung ride, milyonan rin. Kaya sino nalugi? Ang taong bayan. Kaya sa atin, tama tayo. Tayo nasa tama. Ayon sa DILG, tayo nasa tama. At ayon sa batas ng Pilipinas, tayo nasa tama. Kaya yung kalokohan nila sa elektrisidad, isipin mo, mga tiga kung saan itong mga gustong kumandidato, wala namang sila nakikitira lang rin dito sa Kabanatuan di ba? Nagpatayo ng building dyan. Nakikitira lang sa Kabanatuan. Nagpatayo ng mga bahay sa Kapitan Pepe. Narin lang sa Kabanatuan. Ba't hindi sila tumira sa Palayan? Ba't hindi sila tumira sa Natividad? O sa Gabaldon, na kung saan walang kuryente. At saka may kuryente man, ang dumadaloy na kuryente ay hindi tama. Sira ang inyong mga appliances. Yun ang punto ko rin sa kuryente. POJ, yun po bang pagkakadelay po ng mga palengke natin? Sino po naapektuhan? Hindi, taong bayan. Yun. Sayang po, ano? So, Pero tatapusin na natin yan sa loob ng isang taon. At hindi na tayo papasupil dito sa mga manunupil na to. Ito mga taong ito walang inisip, kundi ang pangsariling kapakanan. At sa palagay ko, hindi na tama yung kanilang kaisipan. Ang kaisipan nila ay puro makasarili lamang at walang kainatnan.
At marami na pong naghihintay nga po sa ating pong dalawang supermarket dahil ang progreso nga daw po ay nadidelay at at the end of the day, taong bayan po ang naapektuhan. Kaya nga sa galing-galing at nakikinabang na yung taong bayan, sila hindi pa May masama tanong pa ako, ang balak. Attorney Edwin, ano po yan? may tanong ako kay POJ. Kasi po sir, ang isang malaking nakakapigil sa pag-unlad ng kabanatuan yung hindi nagtutugma yung kaisipan doon sa probinsya at dito sa lungsod natin. May natatanaw po ba kayong solusyon kaya dyan sa problema na yan? Ano ang tanong mo, Edwin? Yun pong kabanatuan kasi at yung probinsya hindi nagkakatugma ng direksyon. Paano po kaya natin na malulutas yung Kaya problema may mga na yan? nadidelay na progreso. Wala naman sa tama yung kanilang ang kanilang sinasabi. Ang sinasabi nila mahal daw Hindi, wala naman silang karapatan na ang isang ordinansa na may kinalalagyan na may involvement ang pera, yun pipigilin nila. Hindi sila nagsasabi niya. Ang nagsasabi niyan ay ang korte, pero at ang hindi, wala sa kapangyarihan ng sangguniang pananabigan yan. Tama ba ako, Edwin? Yun nga po, ang review po kasi ng Sangguniang Panlalawigan ay tingnan lang kung yung ordinansa, halimbawa yung tungkol sa palengke na ordinansa, kung yun ba ay nasa kapangyarihan ng Sangguniang Panlungsod. At malinaw po na yung paggawa ng market ordinance, yung market goodwill ordinance natin, ay nasa kapangyarihan naman ng Sangguniang Panlungsod. Nakakalungkot po na yung review power na yon ng lalawigan ay mukhang nilagpasan nila at pumunta sila doon sa usapin na sasabihin na masyadong mahal. Na unang-una wala rin namang basihan yung pagsasabi. Kaya nga, Edwin, makukulong yung mga yan Makukulong yan At baka hindi lang makulong. Yan lahat na yan, suspendido. At yung mga bukal na yan, na pumirma, yan ang mga, yung vice governor na yan, makukulong yan. Dahil way above their authority, yung kanilang sinasabi, wala sa katotohanan. Yun ang aking punto ron. Kanya-kanya tayong punto. Kayo mga abogado, ako hindi. Kayo mag-a-advise sa akin. At kumuha na rin tayo ng mga magagaling na abogado sa Manila para mailagay na sa ayos itong kalokohan na to. Dahil kasi ito ay panggigipit sa isang syudad na ang walang inisip kung hindi ang ikabubuti ng taong bayan. At yung mga negosyante naman, pagka nagtayo ng negosyo dito, milyon-bilyon ang tinatayo nila. At ang kanilang kinakapital, milyon-milyon din. Whether it be building permit or their working capital, talagang ang kanilang ginagawa for investment. And it is considered an investment. Anyway, we will discuss about that ng mabuti at ng itong mga taong mapanlin lang na ito dapat masama na sa hindi pwedeng kumandidato ng muli. Kaya hindi nato, your time's up. Sabi nga ni Nina, your time is up. Magdadagdag Tama na... ba? Ay, sorry po.
Magdadagdag lang din po ako doon sa sinabi ni POJ tungkol doon sa Market Goodwill Ordinance. Hindi naman po ito usapin na lang basta nung posisyon ng Kabanatuan at posisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Kasi po, ang DILG mismo ay nagbigay na po ng opinion at sinasabi nila, yun mismong katuwiran ng Kabanatuan, yun mismo ang sinasabi rin ng DILG na yung review power ng Sangguniang Panlalawigan ay hanggang doon lang sa pagtingin kung yung ordinansa ba ay nasa kapangyarihan ng Sangguniang Panglusod ng Kabanatuan para gawin. At malinaw po na yung isang revenue ordinance o yung isang ordinansa na magdadala ng income sa lungsod ng Kabanatuan ay nasa kapangyarihan, nasa karapatan ng Sangguniang Panglusod na gawin. At ang sabi sa Local Government Code, pag yun ay nasa kapangyarihan ng Sangguniang Panlungsod, papasa yun dapat sa review ng Sangguniang Panlalawigan. Ayun po Yun yung sinasabi niyo, Attorney Edwin, kanina, na mukhang hindi magkasundo ang isip ng lalawigan at ang isip ng lungsod ng Kabanatuan. Yes, At Doc. kung sakaling nagkakaisa lang sana, so hindi na-delay ang progreso, hindi inaapektuhan ang taong bayan. Tama, Doc. Kasi ang makikinabang po dyan ay mga mamamayan ng Kabanatuan. Hindi naman po iilan, hindi po personal na kapakanan ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito, yan po ay pera ng Kabanatuan na ginamit natin para itayo yung palengke. Natural po, mabawi naman sana yung perang yon para maipamahagi doon sa ibang serbisyo publiko na dapat gawin din ng Kabanatuan. Hindi talaga pwedeng ipamigay dahil sabi nga 1,500 stalls lang yan. Kumbaga, pagka hindi pinamigay mo yan doon sa 1,500, unfair. Dahil napakarami ng mamayan ng Kabanatuan, sa 320,000 Hindi, tsaka ano plus yun, tayo. Attorney? Baka pili yung 1,572. Yun pa nga. Kumbaga, pera nating lahat ginamit para makinabang yung, sabi nga ni boss, wala pang 1% na bahagi ng populasyon natin. Hindi patas, hindi fair yung ganong klase ng pananaw.